Dito na tayo sa terminal ng Raymond Bus. Naghihintay na lang tayo ng departure time. Ang bus natin sasakyan ay yung kasunod nito. Around 11:30 yata, mga ganun. So, ang oras lang natin ngayon ay 10:30. So, mahigit isang oras pa tayong maghihintay. Medyo dumadami na yung mga pasahero. Pero sabi nila, maghapon daw maraming pasahero dahil nga sa nagdaang 3 araw na walang biyahe yung mga bus saka lancha papunta doon. Hintay muna tayo. Hindi pa rin nag-release ng ticket dito. Ticket book. Kasi wala pa daw yung bus. Medyo dumadami na talaga yung mga pasahero. Alright. Update ulit kayo mamaya. Alright guys. It's almost 4:30 in the morning. Ayan, dumami na talaga yung tao. At patuloy pang dumadami. So, patuloy pa dumadami yung mga pasahero pero wala pa rin yung mga lancha. Mukhang na-late sila. At medyo umaambon-ambon na ulit. Pero so far, tahimik pa rin ang dagat. Which is usual naman yan sa mga ganitong panahon hanggang July. Yan, tahimik pa yan. Mga bandang August medyo maano na siya, makalampag, maalon-alon. So medyo madilim pa yung kalangitan. So di pa makikita yung kabilang side. Pero pag nagliwaliwanag na yan, maganda nang ipakita sa inyo yung ano ng dagat. Ayan, dumadami yung mga pasahero. Mahaba na yung kumukuha ng ticket para sa barko. Kaya na napaka-eksi lang yan. Ngayon eto, bilis umaba. Kasi maya may dumarating ng mga sasakyan, nagbababa ng pasahero. At yung iba dyan, karamihan yung iba ay mga turista, mga dadayo. Kasi itong mga panahon na itong ganito ngayon, Mayo hanggang first week ng June, ay puro piyesta dyan sa Polillo. Maraming kapiestahan dyan. Kaya ang piyesta dyan ay talagang dinadayo. O yung mga dating mga nakatira dyan, talagang umuwi pag araw ng mga kapistahan ng mga lugar nila. Kasi yun ang time nila para sila naman ay magkasama-sama, magsaya at magkasama-sama. Saka iba talaga yung ano ng mga kapistahan sa barangay o sa probinsya. Kaya yan, marami nagkisibalikan. Ang balita namin, kaya ng maga daw talagang full pack yan. Ang dami daw talagang tao. Kaya lahat ng lancha kanina ngayong gabi bumiyahe. Instead na madaling araw pa sila babiyahe, bumiyahe na ng bandang 10. Ayan.
Ito ang anak ko. Atat na bumiyahe. Say hi, Sia. Sia. Uy, say hi. Bubad na ako ng sapatos. Sakit na yung pa ako eh. Hindi pa ako nakapagpalinis ng kuko. Ako. Okay. One of the ship is coming in. That is... Come on. Okay. That is Star Horse. That is the second trip. That is supposed to be the second trip. Because it is much faster than the first trip. The Cybele. It arrived first here. Sunod na niyan yung first trip. Second trip to eh. Kaya lang, since na mas mabilis to, mas naunang dumating. So, parating na yung isa. Ganyan din kalaki. So magsisimula na ang tumanggap ng mga ano yan, mga sasakyan na isasakay dyan sa kanya. Yung Star Horse ay sikat yan sa mga biyaheng Marinduque sa Batangas. Yan. Yan ang mga sikat na linya ng come on. Oh, there's ano oh. Halika. Hihintay pa tayo. Dumating yon. Right. It's now 5:20 in the morning. And so far iisang roro pa lang yung dumating. Okay, by the way, ang pulilyo nga pala ay nasa kabilang side ng channel na to. So yung ship mamaya ay dediretso dito for about siguro mga 10-15 kilometers. Magla left turn siya ulit. Ibig sabihin nasa dulo na siya ng karugtong ng main yan, karugtong pa yan ng island ng nitong main island. Siguro mga about 20 to 25 kilometers. Hindi ko alam kung paano ang sukat sa dagat. So after nun tatawid na tayo sa channel na to. Makikita na yung kabilang side ng isla. Ayan na yung Pulilyo. So far ang takbo ng lancha ay pa ganun. Ayan na yung kapaligiran, lumiliwanag na. Okay. So marami palang nangyayaring ano dito, construction. Eto anong tawag dyan, hinuhukay o anong tawag dyan, dinedredge
Kasi ang alam ko, yung isang barko accidentally na sadsad dyan. Kasi hindi nila namamalayan. Parang nagkaroon na pala ng ano pala dyan, ng mababaw. Sa katagalan ng panahon, para nagkaroon ng kanal na sa gilid. So yung parang wall ng ganun, tumaas na daw. Kaya minsan nagmaniobra dyan yung isa, yun yung dumating na barko, yung Star Horse kanina, nasadsad sa dyan, kaya ilang araw siyang nakatenga dyan hanggang sa naialis siya. So ayan, dinedredge pala siya, pinalalaliman ulit. By the way, ang Manila ay banda dun. Yan, in general direction na to ang Maynila. Doon, ibig sabihin doon tayo galing. Okay? Doon tayo galing. So, ang Pacific Ocean, pagtawid natin doon sa isla, nakaharap tayo, yung likod ng isla, yun na yung Pacific Ocean. Pero fortunately, yung lugar namin ay nakaharap dito, so nakatalikod tayo sa Pacific Ocean. So kung may mga bagyo na galing ng Pacific, hindi tayo ang unang, although tatamaan yung isla, pero dahil nakakubli tayo sa kabundukan ng isla, nasa kabilang side tayo, hindi tayo agad-agad na aapektuhan ng malalakas na bagyo. Yan. Pero syempre, pag nag-alburuto ang dagat, damay ang lahat. Yan. So maghihintay pa tayo. Pag may sumulpot na dyan na barko dyan, ibig sabihin yun na yun. Pero kung tutuusin, late na sila, oh. Dapat nga yun, yung Star Horse na yun 5:30, bumabiyahe na yan pabalik. Late na siya, oh. There's another ship coming in. Parang hindi Cybel yan, parang Kalusin. Yun naman, MB Kalusin. Yan ba? Cybel Kalusin. Kalusin sa Cybel isa? Ang bagal niyan. Diyos ko po, 4 na oras yan. Boss, bari mo ulit yung gamit namin, ha? Sige po. Mamaya lang po. Ay, di na pinanong namin. Hindi na, mga Sige, mamaya lang po. matatabunan na yun. Dapat mas mali pa huli na. Maraming baga yung mga pasero ngayon eh. Marami din pati pasahero yan. Pababa pa yung mga yun. Oh, umalis kayo dyan. Basta salubungin nyo para lulundag na kayo dyan sa loob. Anong oras na? It's 5... O, palagay na natin na alis tayo mga 6:30. 5:55. Mga 7 tayo aalis. Dadating tayo. Maniwala ka umalis ng 7 yan. Mga 11 tayo Ang tagal niya magkakarga pa ng mga sasakyan yan. Tatabi ka muna. Ayan na yung... Ayan ang supposed to be ay first trip. Mama, saan kayo? Baagal kasi niyan, eh. My God, kahit 2,000. Alright, nakasakay na rin tayo ng barko. Nandito tayo sa pinakang roof deck. So parang pang ilang deck ba to? 1, 2, 3. So ito yung ayan. Ito yung room para sa crew, sa officer, sa kapitan. Pero pwedeng pumunta hanggang doon. So mamaya pag umaandar na, pwede tayong mag-tour. So in the meantime,
sinesettle down lang muna yung mga pasahero para makaupo. Itong mga ganitong lancha na maliliit, ayan yung mga bumabiyahe ng Humalig. Ayan, yung mga ganyan, mga biyaheng Humalig yan, doon sa isang tourist destination, Humalig, Quezon. Okay na? Nilagay doon sa harap nila. Bibit-bitin na lang doon nila pababa. Dito. Alright, now we are leaving the main island. We are crossing the strait. Ayan na yung dulo ng main island. Ayan. As you can see, ayan, wala na yung puro karagatan na yung makikita mo. Ayan. Yan na yung dulo. We're crossing the strait, the Polillo Strait. So around 1.5 hours pa. Halfway in between the mainland Luzon and halfway through the island of Polillo. As you can see, wala nang ibang pinakamalapit na land, kundi yan lang ang pinakamalapit na land. Yan ay ang extreme edge ng Quezon. Doon parte doon ay Nueva Ecija na. So nasa kalagitnaan na tayo ng Polillo Strait. We are halfway through. 1 hour na lang siguro. Tingnan natin sa harap. Na tayo. Ayan yung nakikita niyo yung silhouette ng mga kabundukan na yan. Yan na po yung isla. Okay. Isipin nyo, isla, bakit napakalaki pala? Yung isla na yan ay binubuo ng
apat na munisipalidad. Ang pinakamalaki nga ay yung Polillo, bayan ng Polillo. Next ay yung Bordeos, Matnanungan at Kumalig. Okay? Yung kabilang side niyan, okay? Yung kabilang side nito, yun ang Pacific Ocean. Okay, yung kabilang side niyan ay Pacific Ocean na. So kung ang bagyo ay galing doon sa kabilang side, galing ng Pacific, dahil nakatago kami dito sa kabilang side, hindi kami at basta-basta tinatamaan ng malakas na hangin. Pero syempre, itong karagatan malakas talaga. Ayan. Siguro mga 1.5 hour pa bago tayo, kasi yung barko na to parang iikot pa siya ng pagganon, maganon pa siya, parang papasok siya dun sa channel, gaganon siya. Napakabagal kasi ng ano na to. Bagay, napakalaki naman kasi. Kita nyo naman yung dami niyang karga ng sasakyan, no? Wala yung tao. Yung tao niyang sakay ay around 350 yata. 350 full passenger capacity. Tapos maliban dyan sa mga sasakyan, saka sa mga kargamento. Medyo magalaw yung barko. Nasa kalagitnaan na kasi tayo ng dagat, kaya medyo magalaw siya. Kung sa mga maliliit na vessel to, medyo mararamdaman mo talaga yung alon. Pero dito hindi ka nasa rin kasi naman tayo sa third deck. Okay. Next update natin ay kung papunta na tayo na padaong na tayo ng Polillo. Alright. Alright, nakababa na tayo sa Polillo, Quezon. Polillo, Quezon na to. Next, sasakay tayo ng tricycle for about 15 minutes siguro na biyahe. Then nasa bahay na tayo. Home sweet home na.